Isang grupo po ng mga trackers na sila po ay again humihingi po ng extension dito sa March 15. Ang kanilang katwiran, yung load, no? Minsan hindi daw tama yung pag-load, naguguluhan sila. My question is, how foolproof is your mechanism po para pagdating sa load? Kasi may nagsasabi na, okay, nag-load sila ng 1,000, pero pag dumaan sila, ang namemeno sa kanila yung mula daw sa pinakadulo. So, mali daw yung pag-deduct. So, my question nga is, how many percent foolproof ang inyong sistema na yung load po ay tama ang nade-deduct? Ma'am Patty, okay, we agree po that there are still some hitches po, no, in accordance dito sa account management system ng ating mga ETC and RFID providers. Subalit meron na po kasi kaparaanan ngayon yan na naayos po yung mga problemang yan, yung mga tinatawag na incorrect charging, inaccurate charging, overcharging ng ating mga toll operators themselves. Kaya nga po kung pakisuyo namin sa kanila, kung may problema po sila sa ganyan, idulog po kung hindi man maisaayos kaagad ng mga operators or ng mga providers, idulog po sa amin, kami po ang tutulong sa kanila. Dito po sa inanunsyo po natin, ang announcement natin po, naka-target po yan, o naka-primary, ano po yan, dun sa wala pang ETC. Ito kasing sinasabi niyong may concern, no? Sila po yung may RFID na. Subalit ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng incorrect charging na tinatawag nila. Ayan po kasi lalo na yung mga trackers na yan. Fleet accounts po yan. Marami yan. At siyempre, complicated din ang fleet accounts. Pero nagagawan po ng paraan upang ma-audit at makita na kung ano ang tama at mali. At dapat po ibalik kung sakasakaling may overcharging yung mga na nangyayari sa kanila. At hayaan nyo po, kung kunwari parating madalas ang ganyan ang nangyayari, alam nyo ang mag-penalize natin dyan, itong mga operators for not following and complying with the minimum performance standards that we require them of pagka ganyan po ang nangyayari. Sir Julius, parating ko lang sa inyo, ako actually, talagang very problematic ako, no, in using the tollways when I go, meron akong bahay sa Bataan, na pag ginagamit ko yung aking Easy Trip, hindi nababasa. Parang twice na ako nagpapalit ng parang ano nila, parang hindi ko alam, parang sticker ba yan or I don't know what it is na kinakabit sa headlight or I don't know what. Nakapagpapalit na ako, hindi pa rin nababasa. So naaantala pa rin. And I can see other motorists experiencing that, no, na dapat nakahanda palagi yung iyong card. Hindi po ba? Na alam niyo yun yung kagawian doon, na kapag hindi gumana yung barera na automatically tumataas dahil nabasa yung whatever, yung sticker na yon, kailangan mo yung ihanda yung card mo, yung card ay itatapat mo dun sa parang makina nila na babasahin yung barcode at saka palang memenos. Meron akong kinukwento ko kay Patty, yung minsan yung nakitaan ko na meron na siya talagang parang 2x2 na stick. Selfie stick. Na nakadikit yung card niya doon kasi hindi mahaba, pag hindi mahaba yung bias mo, ay hindi mo talaga maaabot yung reader. Paabot ko lang, Sir Julius, sa inyo na talagang problematic pa rin yung kanilang mga reader doon. Hindi, ano pa rin, cause of delay pa rin. Na hindi, di ba po, Sir Julius? May I po? Medyo nag-choppy lang po kasi. Go ahead po. Hello? Go ahead po, Sir Julius. Ma'am, meron po, we are noting down po itong mga concerns that you have faced. Ang requirement po kasi namin, at least 98% readability, so may threshold po 2%. Na maaaring sabihin na natin, maaaring glitches sa system, etc. as a threshold or as an allowance. However, yan pong mga ganyang pangyayari ngayon, Ma'am Cathy, Ma'am Patty and Ma'am Ali, ay ginagawa na po ng kaparaanan. Patuloy po ang pagkukorek at pag-i-improve ng ating mga toll operators at RFID providers. Itong mga ganyang mga problema. Kasi hindi naman po natin sinasabing
perfecto ang system as of now. Okay. There are still ongoing issues but they are being attended to and we look forward po, we look forward po. In due time, all of this na nararamdaman ninyo will be put to a bare minimum. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.